Okay, isang magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po yung Likod Fe Nicodemus para sa Kakampi Online. At ngayon, dahil nga nalalapit na naman ang World AIDS Day, minabuti natin makausap ang isa na naman nating kapartner. Walang iba kundi ang Alterlo. Ang nasa linya po natin, ang program officer na si Miss Emmy Navalta. Magandang araw sa iyo, Miss Emmy. Hello, magandang hapon. Okay, Miss Emmy, kamusta ka na? Eto, ayos lang. Okay, Miss Emmy, kanina pinag-usapan natin yung gawain o yung trabaho ng Alterlo. So sa kabuuan, ano nga ba ngayon ang naabot na ng Alterlo pagdating sa usapin ng HIV/AIDS? Sa HIV/AIDS, actually ongoing pa rin yung process, pero ang ina-advocate kasi namin magkaroon ng human rights mechanisms to install or initiate yung rights-based approaches sa HIV and AIDS. So far, we are coordinating with yung mga local government units para i-integrate yung human rights approaches doon sa kanilang programs and policies and activities. Okay, so medyo usapin niya ng mga policies, no? Oo. Usapin ng mga batas-batas. Oo. Medyo mahirap yan. Mga local ordinances. Oo. Sa mga local ordinances, halimbawa, saan kayo nakatutok? Angeles, alam ko, isa sa tinututukan ninyo eh. Oo. Actually, yung Angeles City, pilot area kasi namin ngayon. And meron din kaming mga volunteers sa Cebu City at saka sa Zamboanga City. At nakita ko ang Cebu, di ba? Oo. So, sa tatlong ito, Angeles City, Zamboanga, And Cebu. Oo. Ano na ang mga aksyon na nangyayari dito sa tatlong ito? Actually, we are trying to set up na magkaroon ng legal resource center dun mismo sa city. So, we have conducted paralegal trainings with key NGOs and partners from those areas. Tapos gusto namin sila pang ituloy yung activities and programs over the next few years para may ma-develop talaga na core of paralegals na pwedeng physically ay ma-consult doon sa area. So, itong paralegal ay saan siya nakafocus maigi? Kasi kung itong tatlong site na to, medyo kakaiba to eh. Angeles City, Zamboanga, Cebu, merong historical event na mga nangyayari dyan, di ba? Well, ang kakilala dyan yung Angeles City. Oo. And actually, we're going beyond yung HIV and AIDS kasi we believe yung HIV/AIDS problem is a development problem. So, if we focus on yung PHA mismo, yung people with HIV and AIDS, you won't really be addressing yung basic issues na nagka-come up with HIV and AIDS. So, we focus more on yung vulnerable groups such as women, tapos nun yung migrant workers nga, kaya kasama yung kakampi. Siyempre. Children, di ba? Oo, and children, and yung mga MSM or men having sex with men. So, yun yung dine-develop namin para mag-pursue yung kanilang vocation as paralegals. So, at siyempre kasama natin dyan sa pagsinabing usapin ng paralegal, itong ating mga lawyers, itong ating mga abogado. Diba? Kamusta na naman ang ating abogadong si Ma'am? Si Attorney Hilda, yung aming executive director. Attorney Hilda. Nag-ano pa rin. Nagre-research pa rin, etc. At siyempre kasama pa rin natin dyan isang lawyer na nagturo sa amin. Diba? Ano pangalan nun? Yung babae. Hindi, yung lalaki. Yung lalaki si Attorney Carlo. Iyon, si Attorney Carlo, siya yung nagturo sa amin nung mga nasa Cebu tayo. Virtual volunteer. Tapos meron din kaming network ng lawyers na actually pwede ring i-access ng anyone from yung kasi member kami ng nationwide network, yung Alternative Law Group. Itong ALG. Oo, ALG. So, 18 law organizations yan. Nakasama yung Alterlo. Oo, kasama kami. Tapos, we actually provide legal services. Pero hindi lang siya limited sa HIV and AIDS. So pwede kayo magtulong din pag-usapin ng kababaihan. Halimbawa, nabugbog. Oo. Pwede yan. Although actually, hindi kami masyadong, kasi resource-wise, hindi namin kaya yung individual cases, etc. So, mas nakafocus kami sa advocacy. Pero kunyari, advice, yan. Pwede. Actually, ngayon kasi yung website namin ang ginagawa namin doon na hindi mo kailangan physically mag-consult. Pwedeng online mag-consult sa lawyers or paralegal. So, yung sineset up namin yung website in such a way na pwede kang, may form doon na if you have a legal problem, you can actually fill in yung form
Tapos nun, Isesend na lang sa kanila. isa-send na lang sa website o isasubmit and then we will look through it and then i-refer namin kung pwedeng, anong pwedeng gawin or hindi pwedeng gawin dun sa case. Kasi i-email na lang namin yung nag-submit. Ayun, so mga kaibigan, pwede pala tayo sa online. Siguro baka pwede pa rin natin gawin, pwede nating anong tawag doon, mag-link tayo para kung sakasakali, kasi madalas buksan yung aming website, dahil nga doon sa mga nakikinig sa ating radio online. So, pwede natin yan i-link sa atin, Oo, actually magkakaroon kami ng launching sa December 3. So, yun, i-distribute din namin yung, syempre, yung website address namin para pwedeng mag-link. Yun. So, hindi na kailangan magpaalam. Ibigay nyo na talaga yan, Oo. Kasi may iba kasi na kailangan pa magpaalam, I-distribute talaga namin. Kasi yung pag-submit naman ng form, it will go, i-evaluate pa namin. So, okay lang. Napakaganda yan, At yan ang isa sa ating mga, bago matapos ang taon, meron na naman tayong magagawa, diba? Oo, bago matapos yung taon. Pero alam ko, lumipat na kayo, mga lola. Lumipat na kayo Ng office? Saan ba yung office ninyo? Kami ay nandito sa Ermin Garcia Street. Yun. Malapit sa Cubao. Yung Minnesota building. Okay. So, Miss Emmy, bukod dito sa ating mga paralegal center na gusto ninyong iayos, ano pa ba yung mga ginagawa ngayon ng Alter Law? Actually, meron pa kaming ibang sectors na focus namin. So, meron kaming research sa informal sector, yung mga laws and policies that are gender sensitive and child sensitive. So, yun yung isa. Tapos nun, meron kaming focus din on reproductive health, pero bago lang yun. So, ano pa ba yung iba? Meron din kaming research on diversion programs for children in conflict with the law. Ano ba ibig sabihin nito? Yung ano tawag dito? Ang hirap sabihin. Oo nga. Yung, ang tawag dati ay juvenile okay. delinquents. Ngayon, it's parang change lang nila. Change na into children in conflict with the law para mas eksakto at saka walang bahid ng kahit anong judgment or anything. So, yun, meron kami research into looking into yung sports activities as diversion program. Okay, meron ba kayong mga documentary na ginawa? Meron kaming ginagawa ngayon pa lang so far. Hopefully matapos na sa December, pero ewan ko, tignan namin kung kakayanin. Tungkol saan to? Tungkol pa rin sa HIV and AIDS yan sa ngayon. Yan. Oo. So, napakaganda ng mga proyekto. Pero sa kabuuan, ano yung nakikita ninyo na medyo harang o pag ginagawa natin itong proyekto ito na nahihirapan tayo? Ano-anong mga problemang kaakibat nito? Siyempre, maraming proyekto, maraming trabaho, marami rin problema, di ba? Oo. Ano yung nakikita natin na problema? Siyempre, of course, ang usually sasabihin talaga ay funding. Sabi ko na nga kasi may nagsasabi sa akin dito may mga ang tawag dito nagsasayin na pera nga. Diba? Napakahirap talaga. Lalo na yung long-term na funding. Kasi ang hirap i-sustain yung mga nasimulan mo na programs and activities. Kung 1 year lang yung funds na natatanggap mo. Sustainability nga, yun nga. Papaalis ba yung lahat ng mga founders ngayon? Oo nga. Saan sila pupunta? Saan kaya? Mayaman na daw ang Pilipinas Ay, nako. Naghahanap rin kami ng ibang ways para hindi rin naman kami dependent doon sa funding ng mga ganoon. So, yun, naghahanap kami ng ibang ways. Magpa-concert or... Oo nga, mag-concert tayo. Oo. Well, anyway, so sa ganitong mga, bukod sa, of course, funding talaga ay medyo, andyan na yan kaibat na yan Pero pa bang ibang nga ilan? Alam mo, superwoman nga kayong tatlo dyan Diba? Kaya pag sinabi mo Alter Law, siyempre may isip mo kagad, ALG, ano yan? Ay, ALG. Ano na yan, 3 tao yung nandyan na superwoman, di ba? Parang ang dami